Hello guys! Storytelling muna tayo. Bago ako nag-abroad guys, ang dami ko talagang pinagdaanan sa buhay. Alam niyo ba? Na hindi madali. Sa pag-abroad pa lang, nako, daming mga hadlang. So, buti na lang guys, hindi talaga ako nag-give up kasi nagpapasalamat talaga ako sa mga taong nandyan lagi para sa akin. So, ito ikwento ko sa inyo kasi nung papunta na ako dito sa amo ko ngayon, sa ngayon ko na amo dito sa Tabucaise, natagalan ako kasi nga na-hit ako sa medical. Tapos halos parang nang lumo na rin ako kasi nga ang dami pang test na gagawin bago ma-approve ako. So, yun na nga, nag-undergo ako sa CT scan. Tapos, pabalik-balik pa ako dun sa doktor na nirefer sa akin sa Manila Medical Manila Medical Center. So, yon sa dyan sa Quezon City. So, ang hirap 'di ba? So, mamasahe ka every week kailangan kong mag-report or magpa-check up. Tapos, syempre wala akong pera. Pero hindi ito alam ng pamilya ko ha. Ang nakakaalam yung mga taong na tumutulong sa akin. So, ayun na nga, tapos yung nag-undergo ako ng CT scan, so syempre malaki-laki din ang bayad noon. Wala rin akong pera. So, buti na lang sa mga na-text ko, nahingian ko ng tulong, agad-agad sila nag-rescue sa akin. Tapos, na-provide ko na yung pangbayad sa CT scan. Ayun, salamat sa auntie ko, sa pinsan ko na nung nagingi ako ng tulong sa kanila, hinatid pa nila talaga sa akin. Tapos, sa din, doon tumulong talaga na magpa-abroad sa akin na makarating dito. So, salamat talaga ako sa pamilya nila dahil hindi nila talaga ako iniwan. At hindi sila nagsawa na tulungan pa rin ako kahit na medyo tagilid na yung pag-alis ko. And then, yun na nga guys, ang dami kasi kailangan obserbahan ako na hanggang 6 months yata yun. So, pabalik-balik ako. So, nawalan na ako ng pera. As in, wala na talaga akong pera guys. Kasi wala naman akong mahingian doon sa amin. Kasi nga, nahiya naman akong humingi doon sa amin, sa pamilya ko. Kasi nga, may anak akong iniwan. So, walang pang ang ihingi ko lang doon, ibili na lang nila ng gatas ng anak ko. Tapos, pero hindi ko sinasabi yung problema ko sa kanila kasi nga, sabi ko, magawan ko rin ito ng paraan kasi, syempre may Panginoon tayo na laging andyan, no, natutulong. So, yun na nga, ako, basta kahit saan ako makapunta, magungutang. At alam niyo ba guys, ang lahat tumawag sa akin. Nakakatuwa lang kasi nautangan ko talaga guys. Una-unang tumawag sa akin, yung friend ng kaibigan ko. Kumbaga, hindi ko talaga siya kilala, guys. Bali, kaibigan lang siya ng kaibigan ko. Tapos, binigay yung number ko na sa Pinas. Kasi nga, kumbaga, ng time na yon nandito na sila sa Saudi. Tapos, ako sa Pilipinas. Tapos, siguro, yung friend ng friend ko ay gusto akong makausap. Kasi nga, binigay daw yung number ng friend ko sa kanya. So, nung tumawag siya sa akin, talagang nag-struggle talaga ako nun, guys. Kasi nga, syempre, pabalik-balik ako sa hospital, sa pamasahe pa lang talagang maano ka na. So, sa mga nag-apply ng abroad, siguro makaka-relate din kayo kahit na hindi pa kayo na hit sa medical or lalo nang na-hit sa medical, talagang magastos. So, ayan na, tumawag sa akin. Tapos, nangamusta? Sabi ko, ay, sino to? Siyempre, nagpakilala siya. Ay, ako pala siya. Hanggang sa, ikaw, kamusta? Sabi ko, ito, problema ko talaga kasi nga, nahit ako sa medical. Tapos, ang laki pa ng kailangan ko na pera. Tapos, yung sabi niya sa akin, magkano ba kailangan mo? Sabi ko, malaki talagang kailangan ko pero hindi ko alam kung saan ko pa ito kukunin. Tapos nung tinanong niya ako kung magkano talagang kailangan ko para masolve ang problema ko, sabi ko 25K. Ha? Oh, sige. Bibigyan kita. Alam mo, agad-agad guys, pinahiram niya ako. Hindi niya ako kilala. So, sabi ko, grabe si Lord kung mag-work, no? Yung parang,
instant talaga siya na tutulong sa'yo na hindi mo alam. Hindi ko rin alam na tatawag siya sa akin at hindi ko rin alam na mautangan siya. At siya ang nag-offer talaga, guys. So, yun na nga dahil parang naano na ako ng ano ba, na bunutan na ako ng tinik kasi may taong nagpahiram sa akin kahit na hindi niya pa ako nakita in person. So, ganun guys, ganun grabe ang ano ko kay Lord. Grabe pag si Lord ang nagbigay sa iyo or para ma-surprise ka, talagang amazing, 'di ba? Yung kilala mo nga, utangan mo nga, hindi ka pa nga papahiramin, hindi nga magtitiwala sa iyo. So yun pa kaya na hindi pa kami nagkita in person, through call lang, 'di ba? At saka yun pa lang first time niya tumawag, ganun siya. So ganun si Lord kung mag-work. So yun na nga sa mga pinagdaanan ko, mahirap man ang mga pinagdaanan ko. Pero dahil maraming tumulong sa akin, grabe, parang lumakas talaga ang loob ko. Kahit na nung time na yun, hindi ko pa alam kung makakalipad ako na papunta dito kasi nga, dahil nga nagka-problema ako sa medical ko kasi yung diagnose ng doktor sa akin is hindi naman basta-basta, yung parang ano siya, yung parang kakaibang sakit na pang mayaman, pang rich, wala naman akong pera, bakit gano'n ang nangyari sa akin. So, yun na nga, dahil siyempre pabalik-balik tayo, bayad sa doktor, magpa-check up ka, 500, gano'n. So, hanggang sa may nakakilala naman ako na foreigner, ibang lahi, sa Pilipinas. So, alam nyo guys, malaki ang tulong din sa akin noon. Oo, kasi nung alam niya na nagka-problema ako, sabi niya, sige samahan kita sa kung saan ka pupunta. Siya na daw bahala ng pamasahe ko. Yung, kumbaga, pati pagkain, sinagot niya na. So, maraming handang tumulong sa akin nung time na yun na parang nawalan ako ng pag-asa. Alam niyo guys, nung nalaman ko yung result ng aking medical, talagang hindi ko napigilang umiyak sa bus. Magulgol talaga ako ng iyak kasi nga, syempre, hindi ka ba naman makakaalis dahil nga may, tawag na, may problema ka sa medical, yung hindi ka tapos, parang, nung time na yun, nawalan na ako ng pag-asa kasi yun na nga sabi ng doktor, hindi daw ako makakaalis pag hindi na sigurado yung, yung talagang health. So, yun, alam niyo, sumakay ako ng bus. Hindi talaga ako nahiyang umiyak. Oo, grabe talagang iyak ko guys kasi syempre 'di ba, as in, grabe ang iyak ko pero God is good all the time. Kasi nung time na 'yon, nung time na 'yon, naka-receive ako ng message from Pastor Mark. Na yung parang hindi ko rin alam at hindi niya rin alam yung problema ko pero nung time na 'yon, nag-text siya sa akin na parang gumaan yung loob ko. Ay, napaiyak tuloy ako kasi talagang nakakaiyak. Yung time na yun, meron siyang text sa akin na yun parang yung sa akin ba, parang nagpapalakas ng loob ko na lahat, syempre ang mga problema, ganun, parang talagang tugma talaga sa naramdaman ko. So parang nakahinga ako ng oo, may Panginoon tayo, bakit tayo mag-worry, di ba? So, yun na nga guys, sa madaling salita, after 6 months, na pabalik-balik ko yata dun sa doktor, ang doktor na, ayaw niyang pormahan yung ko kasi nga, ayaw niyang pormahan kasi, sabi niya sa akin, baka anong mangyari sa akin, tapos sabi ko, Dok, na walang mangyari sa akin, Dok, kailangan ko talaga umalis, tapos yun, sabi niya, sige mag ka lang. Sabi niya ang ng doktor sa akin, sabi niya, ipagdasal mo lang na yung CT scan mo ay negative. Kasi pag once na na daw sa utak ko, talagang hindi daw talaga niya ako papalisin. Sabi niya, ang pinaka ko na lang daw panghawakan is yung aking CT scan result. Yun na lang daw ang pag-asa ko. So, yun nga, nagdasal ako na sana wala. So, yung result ng
ng ano ko guys, nung CT scan, hindi ako talaga tumingin kasi nga, kinabahan ako. So, tapos, hinintay ko pang makauwi kami dun sa tinitirahan namin dati sa Mandaluyong. Tapos, ang nagbukas pa nun, yung partner na tumulong din sa akin. Tapos, yun, nung nagbukas siya, marami kami, mga kakilala ko din. Tapos yun, sabi niya, negative. Pagbunot yun ng result, negative. So, na, parang doon na ano na ako, na wala, na ano na ako, at least, ang saya-saya ko ano na talaga ako, napalukso sa saya. Oo, sobra talagang saya ko na ganon. So, pasalamat ako no, na sa pagkakaroon ko ng maraming problema, hindi ako pinabayaan. Ang daming tumulong sa akin. So pamilya sa pamilya na nagpaalis sa akin, sila Ninang Felix Corporal at saka pamilya niya. Malaki ang utang na loob ko sa kanila kasi kumbaga sila talaga kung bakit ako nandito ngayon, sila talaga ang pamilyang unang tumulong din sa akin at saka marami at saka dumami. Hindi lang sila, dumami pa at maraming nag-ano sa akin, nag-ano ba, nag, 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 ano talaga, financially, nagsuporta. As in, diba, kaya nga sabi ng iba, matagal na ako sa abroad, ganun. Pero hindi kasi nila alam yung mga pinagdaanan ko. Kasi hindi nila alam, parang sila pa yung mga winta na marami na akong pera kasi matagal ako sa abroad. Pero hindi nila kasi alam kung paano ako nag-abroad at ano ang nangyari sa akin bago ako nag-abroad. Hindi. Kasi wala silang alam dun eh. Kaya nga, minsan nanguhusga lang sila dahil, mm, dahil akala nila ganun lang, ganun kadali. Hindi ganun kadali. Kasi bago ako umulis, ang dami kong nautangan. Kaya, kasi ilang buwan ako bago nakaalis. Ilang buwan din ako nagstay sa Manila. So, pag nagstay ka sa Manila, hindi mo talaga maiwasan gumastos, di ba? So, yun na nga, guys. Ang kwento ko sa buhay na gusto ko lang i-share din sa inyo na huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa. Kung meron tayong mga problema, mas lalo pa tayong manalig, magdasal kasi ang Diyos gumagawa talaga ng paraan na tayo ay matulungan. So sa nakaraan kong story, sa barko, tinulungan din ako. Sa ngayon, sa pag-abroad ko, ang daming tumulong at sangka marami pa. Kasi marami pa akong kwento sa buhay na gusto ko lang i-share. Hindi ko alam kung ma-inspire kayo. Hindi ko rin alam kung magustuhan niya. Pero at least gusto ko lang i-share din sa inyo. Para sa mga, lalo na sa mga na ano ba, na nakaka-relate, lalo na sa mga nagkakaproblema, yung nagpapalakas ng loob kasi hindi kayo nag-iisa. Kasi ito is testimony ko na nangyari sa buhay ko bago ako nakapag-abroad na hindi ako nawalan, hindi ako give up kasi kung nag-give up ako noon, hindi na ako nakarating dito, 'di ba? So, 'yan lang. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ko sila makakalimutan kahit kailan kasi sila ang mga dahilan na kung bakit ako nandito ngayon. At lalo pa akong lumalaban. So, thank you. And God bless us all. God bless us always. So, bye!